Kung araw-araw may tumatawag sa'yo na tiga-bangko at tuwing tumatawag sila nababanggit nila ang salitang field visit at gabi-gabi kang balisa, hindi makatulog, this video is for you. Dito sa ating content for today, linawin lang natin. Hindi naman tayo magastos o magarbo, but we are undergoing financial hardship. Kadalasan dito sa Pilipinas, ang salitang field visit ay field collection lamang para i-verify ang account. Hindi to arrest. Hindi ka nila pwedeng ipahiya or takutin. Credit card debt is a civil matter, hindi criminal case. Hindi ka nila pwedeng arestuhin at ikulong. At kung may dumating man na nag-field visit, may karapatan kang maging kalma, may karapatan ka ring hindi i-entertain sila ng matagal. Kung sakali man na diniscuss nila ang utang mo, pwede mo lang sabihin sa kanila, I acknowledge my debt. And I am doing my very best para mabayaran ko. Kahit na sinong lending institution man ang dumating kasi may karapatan ka. And just in case nahirap ka ngayon financially, pwede mong i-explain sa kanila, I am just undergoing financial hardship right now. Baka hindi mo talaga mabayaran ng buo ang iyong credit card, then you can ask them to assist you on special programs, especially when talagang hindi mo kayang bayaran ng buo ang credit card debt mo. At kung sakaling man meron ka ng communication with the bank regarding restructuring or special payment arrangement, just mention it to them. Sabihin mo sa kanila na I am already coordinating with the bank. At pwede mong ipakita ang conversations ninyo through email that proves you are already communicating with the bank regarding restructuring program or special payment arrangement. But remember, hindi mo rin kailangang ikwento ang buong buhay mo. Huwag kang gumawa ng maalaala mo kaya episode with them. It's not a requirement na i-prove mo pa sa kanila kung anong klaseng hardship or kung anong klaseng financial struggle ang na-experience mo at the moment. Because you also have to protect your right and your dignity. Alright, as we go further, eto ang question. Bakit nga ba kasi nangyayari ito? Etong mga bagay na to. Usually, ang nangyayari is tama naman yung sahod na nare-receive mo. Sadya nga lang tumataas ang mga bilihin or naging irregular ang sidelines mo or yung second job mo. So, yung mga ganung bagay that gave a big impact kung bakit right now you are struggling financially or you are undergoing financial hardship. Ang tawag dyan ay income disruptions, unintentional. Naniniwala ako na hindi ito katamaran or kapabayaan kasi as I have observed in our environment at saka yung mga testimonies ng mga kakilala ko, talaga namang eto, pare-pareho ang kanilang mga observations, ang kanilang mga experience sa buhay. So I believe that this is not because you are irresponsible or extravagant. Though sometimes, ito yung reason sa mga iba, pero most of us ay dahil ito sa mga nangyayari sa paligid natin which is beyond our control. Like yung pagtaas ng mga bilihin o kaya yung minention ko kanina na irregular ang income natin sa ating mga sidelines or mga commissions natin. So, it happens. Maybe not all the time, but it happens. Sa totoo lang, marami ang nakaka-experience ng ganitong klaseng hardships or struggles. At hindi natin maintindihan ito ng todo. But sa mga nakaka-experience ng ganitong problema as of the moment, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa. And sa totoo lang, meron din yung mga nakaka-experience ng ganitong klase ng problema na tahimik lang. Linalabanan nila inside them. Pero kung minsan, mas mahirap yon, yung talagang pinipigilan mo yung sarili mo, nagtitimpi ka na lang kasi wala ka naman talagang magawa. Kung minsan, ayaw mong sabihin sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, o sa mga kapamilya mo. Ang hirap nun.
Ang hirap-hirap talaga. That is why sa mga nakaka-experience ng ganitong klase ng problema, I salute you, I appreciate you. Pero sana sa pamamagitan ng video na to, mailabas ninyo ang inyong mga nararamdaman. Mag-comment kayo sa ating comment section down below at sabihin, ilabas kung ano yung mga nararamdaman ninyo because we are all very ready to listen or to read sa inyong mga comments. And I would like you to know that I am here for you. Okay, so nandiyan na tayo sa sitwasyon na yan. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Kung sakaling may nag-field visit, tumatawag or nag-i-email sa inyo, huwag na huwag mong iiwasan ang bangko. It is better for you to face the bank and kausapin sila para hindi sila matakot sa'yo na baka sabihin, iniiwasan mo, baka hindi ka na nila makontak in the future. Kaya mas maganda, para hindi sila mag-isip ng kung ano-ano, di kausapin mo na lang siya and open up things with them. Those things they need to know only. Huwag kang matatakot. Never, ever. Huwag mong ipakitang takot ka kasi dapat hindi ka naman talaga matakot. Okay? Huwag ka ring kabahan or nervyusin para makompose mo yung sarili mo at masabi mo yung mga dapat mong sabihin. Kasi kapag pinangunahan ka ng nervyos, pinangunahan ka ng takot, lalong hindi mo masasabi kung ano yung mga dapat mong sabihin. Kaya, relax lang. Kalma lang. You can also ask them to waive yung mga interest or fees added up. And then kapag feeling mo, hindi mo talaga mababayaran or hindi mo maipagpapatuloy yung pagbabayad mo ng monthly, then better request the bank for a restructuring program or a payment arrangement na kung saan maaalis lahat ng monthly interest and fees. So magiging mas mababa rin ang magiging monthly amortization mo just in case. And then, i-mention mo na rin sa yung request that you need a sustainable term. Ibig sabihin yung talaga namang kaya mo talaga kasi even if they gonna approve you of a special payment arrangement or a restructuring program, kung ang binibigay lang naman sa'yo to pay is 6 months. So, lalong mahirap naman yon. So, i-mention mo doon na sustainable term na sana yung number of months or years na adaptable naman sa sitwasyon mo. Kasi baka instead na makatulong sa'yo at mabayaran mo ito in an easier way and in a more affordable way, baka mahirapan ka pa kapag maigsi lang yung number of months or years na binigay sa'yo para mabayaran mo ng buo ang iyong utang. So may tumawag sa'yo para i-discuss ang special arrangement or structuring program na pwedeng i-offer ni bangko sa'yo at nag-offer sila ng certain amount na babayaran mo monthly kapag hindi mo kaya, do not agree. Baka meron pang bababaan ang magiging monthly amortization na ibibigay niyo po sa akin kasi with that amount, hindi ko po kaya. Remember, mahirap makipag-agree on a certain amount kapag hindi natin kaya kasi kapag na-approve yan at hindi ka nakapagbayad monthly, mas may karapatan si bangko para ireklamo ka. Kasi nga may kontrata na kayong gagawin. Kaya kailangan, you have to be sure na kapag nag-offer si bangko sa'yo ng magiging monthly amortization mo, kailangan sigurado ka na kaya mong bayaran ito buwan-buwan. Kung hindi man, sabihin mo kay bangko, ang totoo, huwag mahihiya. And ask them to offer you a lower amount. Eto, remember, survival over pride. Kung minsan ang hirap aminin na meron tayong utang. No? Kasi yung pride natin, syempre lalo na kapag ikaw ay medyo kilala sa lugar ninyo o yung pangalan mo, pinapangalagaan mo. But in moment or in times like this, kainin na natin ang ating mga pride. Okay? So it's better for us to face the truth. Because after this, at maka-overcome tayo sa existing problem natin, mababalik mo naman yung confidence mo, yung buong-buong confidence mo. Kasi aminin natin that if we are experiencing problems or trials just like this one, nababawasan yung confidence. And that is but normal.
At doon tayo natututong maging mapagpakumbaba, and you are being strengthened when it comes to fighting spirit and your faith, especially in the Lord. Kung minsan, kailangan ng tulay para makatawid. At malay mo, yung tulay na yan, binibigay ni Lord sa'yo, yung mga kaibigan mo pala, or kapamilya, kamag-anak, na pwede at handa talagang tumulong para makatawid ka sa pinagdadaanan mo. And kailangan mo ngayon ng emotional reset. That is very, very important. Remember, this season is painful, but take note, it is not permanent. Everything will come to pass. Kung nakatulong ang video na to, at kung may mga kakilala kayo na ganito ang problema, na hindi lang talaga nagsishare sa karamihan, tahimik lang, so ishare mo naman ang video na to. At sana ma-ease ang pain, ang pag-aalala, ang burden sa kalooban natin. And remember that God is powerful and He can convert things into your favor. So kung na-inspire naman kayo sa video na to, mag-comment naman kayo ng I can do it, because true enough, we can do it through the grace and the favor and the love of the Lord sa atin. We can do it. Maraming salamat po. Sana makapag-subscribe yung mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel. Remember, there's a notification bell down there that you can tap so that you'll always be notified kapag meron tayong bagong video. Tandaan, kahit anong klaseng problema meron tayo sa buhay, remember, life is beautiful because God is so good. Bye, everyone!